Alam mo ba na lihim na dinaragsa ng mga bilyonaryo ang Pilipinas? At kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Sa loob ng ilang dekada, ang Pilipinas ay naging kilala dahil sa mga magagandang tanawin, masiglang kultura at mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Ngunit sa likod ng likas na kagandahan nito, natatago ang isang mundo na tanging pinakamayaman lamang ang nakakaalam. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Pilipinas ay tahimik na nagiging isang hotspot para sa ilan sa pinakamayamang tao sa mundo? Isang lugar kung saan lihim na nagtatayo ang mga bilyonaryo ng mga mansyon, nag-iimbest ng bilyong-bilyong dolyar at gumagawa ng malalaking hakbang nang hindi napapansin ng media. Mula sa mga tech mogul hanggang sa mga real estate tycoon, tahimik na ipinaparamdam ng mga bilyonaryong ito ang kanilang presensya sa bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mabilis na nagiging hotspot para sa mga ultra-wealthy ang Pilipinas at ang mga dahilan kung bakit lihim silang dumaragsa rito. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang Pilipinas, isang bansa na binubuo ng higit sa 7,000 islands, ay nag-aalok ng higit pa sa mga dalampasigan at magagandang tanawin. Ang strategic position ng bansa kasama ang paglago ng ekonomiya ang siyang nagpasiklab sa interes ng mga bilyonaryo. Ang Pilipinas ay stratehikong nakaposisyon sa pagitan ng mga pangunahing ekonomiya sa Asya, kaya't ang bansa ay nagsisilbing isang gateway sa mga dynamic market sa Southeast Asia. Sa nakaraang dekada, nag-boom ang ekonomiya ng bansa, dahilan para maging isa ito sa pinakamabilis na lumalagong merkado sa Asya. Ang mga pag-unlad na ito sa ekonomiya ng bansa ay hindi nakaligtas sa mata ng mga global elite. Ang mga foreign billionaires ay bumibili ng mga prime lands sa mga pinakapinipiling lokasyon, mula sa mga lungsod tulad ng Metro Manila hanggang sa mga liblib na isla ng Pilipinas. Ang bansa ay matagal nang naging kanlungan ng turismo. Ngunit hindi mga turista ang lumilikha ng mga alon, kundi ang mga bilyonaryong gumagawa ng mga lihim na investment. Ang mga individual na ito ay hindi lang nagpupunta rito para magbakasyon. Sila ay gumagawa rin ng mga strategic investment, nagtatayo ng malalaking ari-arian at hinuhubog ang hinaharap ng bansa. Ang mga bilyonaryong investor ay dumarayo sa Pilipinas at tahimik na bumibili ng mga pribadong isla, mga luntiang resort at mga ultramodern estate na kadalasang nakatago sa mata ng publiko. Minsan ay sinabi ng isang developer sa isang panayam, "Sa mga nakaraang taon, nakita namin ang pagdami ng mga high-profile client na namumuhunan sa mga ari-arian sa Boracay, Palawan at pati na rin sa mga malalayong isla tulad ng Surigao." Ito ay hindi lamang tungkol sa lifestyle. Ito ay isang kalkuladong desisyon na pinapalakas ng strategic value na taglay ng mga isla na ito. Bukod sa natural na kagandahan at pagiging eksklusibo, nakikita rin ng mga bilyonaryong ito ang financial at economic potential na taglay ng Pilipinas. Ang mababang buwis sa ari-arian, mga insentibo mula sa gobyerno, at ang sumisiglang sektor ng teknolohiya at real estate ang siyang dahilan para maging ideal place ang bansa para paglaanan ng kanilang kayamanan. Ang ilan sa pinakamayamang individual sa mundo ay nagtatanim na ng kanilang mga interes sa Pilipinas. Kabilang sa mga ito ay ang misteryosong si Elon Musk. Si Musk, isang tao na kilala sa kanyang tahimik na mga hakbang at pambihirang pag-iisip, ay kasalukuyang gumagawa ng mga makabuluhang investment sa teknolohiya at infrastruktura sa buong Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. May mga sabi-sabi na si Elon Musk ay lihim na nagtatayo ng isang napakalaking mansyon sa Pilipinas na nakatago sa isang hindi tukoy na lokasyon. Sinasabing si Musk, na kilala sa kanyang pribadong pamumuhay, ay nakikita ang Pilipinas bilang isang sentro para sa mga operasyon ng SpaceX sa rehiyon.
Bagaman wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa mansyon ni Musk, kapansin-pansin ang timing dahil ang SpaceX ay naglalayong palawakin ang operasyon nito sa Southeast Asia. Kaya naman ang pagkakaroon ng isang ligtas at lihim na lokasyon sa Pilipinas ay isang makatwirang hakbang. Bukod pa rito, nakikita rin natin na ang mga proyekto na may kaugnayan sa Tesla ay unti-unting sumusulong sa Southeast Asia. Hindi nag-iisa si Elon Musk. Ang mga bilyonaryo tulad ni Jeff Bezos at Richard Branson ay kasalukuyang ding gumagawa ng mga investment sa Pilipinas. Si Bezos ay nag-i-invest sa pamagitan ng pagtatayo ng pinakamalaking warehouse ng Amazon sa bansa. Samantala si Branson naman ay nakatuon sa pagpapaunlad ng ecotourism sa ilan sa mga pinakaliblib at magagandang isla ng bansa. Ang mga bilyonaryong ito ay nag-i-invest hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa marangyang real estate, mga beachfront resort at mga pribadong isla. Ang isa sa mga pinakakamangamanghang aspeto ng investment ng mga bilyonaryong ito ay ang pagiging lihim ng mga ito. Sa halip na bumili ng mga high-profile na ari-arian sa mga pangunahing lungsod, marami sa mga ultra-wealthy investor na ito ang naghahanap ng mga nakatagong hiyas sa kaibuturan ng puso ng Pilipinas. Dito sa mga liblib na sulok na ito, nagtatayo sila ng mga pribadong kanlungan at malalaking estado na nakakubli sa mata ng publiko. Magsimula tayo sa Palawan. Ang isla na ito ay isang kanlungan para sa mga nagnanais na tumakas sa outside world, na nag-aalok ng magtataasang limestone cliffs, birheng mga kagubatan at naggagandahang mga dalampasigan. Hindi na nakakagulat na ang Palawan ay naging isa sa mga nangungunang lokasyon para sa mga bilyonaryo na nagnanais na magtayo ng kanilang mga pribadong ari-arian na malayo sa mapanuring mata ng publiko. Ang mga ari-ariang ito ay lubos na umaakma sa natural na tanawin, dahilan para maging perfect retreats ang mga ito para sa mga ultra-wealthy. Dito, sa gitna ng hindi nagagalaw na kagandahan ng Palawan, ang mga bilyonaryo ay nagtatayo ng ilan sa mga pinakamagagarang mansyon at resort. Ang mga pribadong ari-ariang ito na kadalasang nakatago sa mga liblib na baybayin ay idinisenyo ng may lubos na pag-iingat upang mapanatili ang natural na kagandahan ng isla. Dahil sa limitado lamang at sobrang mahal ang mga ibinebentang lupa sa Palawan, hindi na nakakagulat kung bakit ang isla na ito ay isa sa pinupuntiriyang destinasyon ng mga individual na handang gumastos ng bilyong-bilyong dolyar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Surigao. Ang isla na ito, na kilala sa mga world-class surf break, ay mabilis na umuunlad. Sa naalipas na ilang taon, ang Surigao ay naging isang hotspot para sa mga investor at napapansin ito ng mga bilyonaryo. Ang dating isa lamang hamak na surf destination ay unti-unti nang nagiging isang luxury enclave na puno ng mga pribadong ari-arian, mga liblib na beach resort at mga nakatagong villa. Bagaman nananapili pa rin sa Surigao ang mga kilalang surf break nito, isang bagong serye ng pag-unlad ang nagaganap. Ang mga bilyonaryo ay bumibili ng malalawak na lupain, kadalasan sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing surf spots, upang doon itayo ang kanilang mga pribadong multi-billion-dollar na tahanan. Ang tumataas na trend ng luxury eco-resorts at mga pribadong hideaway ay isang patunay ng umuusbong na katayuan ng Surigao bilang bagong playground ng mga bilyonaryo. Siyempre, nariyan din ang Boracay, na dati ay isa lamang abalang tourist mecca, ay unti-unti na ring nagbabago bilang isang eksklusibong destinasyon para sa mga ultra-wealthy. Bagaman patuloy pa ring umaakit ng mga turista mula sa iba-ibang panig ng mundo, maraming bahagi ng isla ang inilalaan para sa mga piling mayayaman. Nagsimula nang magtayo ang mga bilyonaryo ng mga pribadong tahanan at mga luxury resort malayo sa mga tao. Para sa mga bilyonaryo na nagnanais ng privacy, ang mga pribadong tirahan na ito ay dinisenyo para maging isang eksklusibong retreat. Ang mga beachfront properties ay nakatago sa mata ng publiko, napapalibutan ng makakapal na vegetation at matataas na mga bakod.
Dahil sa iilan lamang ang may ganitong uri ng ari-arian, malinaw na ang pagbabago ng Boracay bilang isang kanlungan para sa mga ultra-wealthy ay patuloy nang naisa sa katuparan. Marahil isang tanong ang naglalaro ngayon sa iyong isipan. Ang mga investment ba ng mga bilyonaryong ito sa Pilipinas ay isang magandang bagay? Well, generally, yes. Ngunit syempre, meron ding mga disadvantage. At ang pinakamalaki sa mga ito ay magdudulot ito ng disruption o kaguluhan sa mga lokal na komunidad. Ang ilan sa mga liblib na ari-ariang ito ay itinayo sa lupa na dating pag-aari ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Malaki ang magiging epekto nito sa mga lokal na komunidad. Ang mga pagbabago ay kapwa mabuti at masama. Sa isang banda, nakakakuha ng trabaho ang Pilipinas mula sa construction at development. Ngunit sa kabilang banda, marami sa mga lokal na magsasaka ay hindi na kayang mamuhay sa mga lugar na dati ay kanilang mga tahanan. Sa patuloy na pagdagsa ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, isang bagay ang malinaw. Ang bansa ay mabilis na umuunlad patungo sa isang bagong economic powerhouse. Bagaman lihim pa rin sa nakararami, alam ng mga bilyonaryong ito na ang bansa ay perpektong destinasyon para sa investment, marangyang pamumuhay at hindi pa nagagamit na potensyal. Ano nga ba ang magiging hinaharap para sa Pilipinas at mga mamamayan nito? Panahon lamang ang makapagsasabi. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, makikinabang ba talaga ang bansa mula sa mga investment na ito o magiging masyadong mabigat ang mga epekto nito para sa mga Pilipino? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/DecibelPH. Maraming salamat sa panonood and see you next time.